Mga G na galang na mga panauhin. Maligayang pagdating sa taong 2024. Paligsahan sa pagluluto ng silangan. Opisyal na magsisimula na. At sa susunod, simulan na natin ang muling paghusga. Napakagaling. Si Claire White, chef mula sa bansang Veridian, ay nakapaghanda na ng kanyang espesyalidad. Ang 8 makalangit na yaman na pato. Subukan po ninyo. Wow, kahanga-hanga. Napakagaling ni Chef Claire. Ang bango ng putahe. Amoy hanggang sa labas. Siya ay pinakamagaling na chef sa silangan, Claire White. Oo, ang ating chairman. Paulit-ulit siyang hinanap upang anyayahan siya. Ang aking kasanayan kumpara sa kanya ay hindi man lang makapantay. Sa tingin ko ang kanyang pagganap ngayon ay karaniwan lang para sa kanya. Malambot ang pato, masarap ang sabaw. Talagang napakasarap. Binibigyan kita ng lubos na marka. Oo, lubos na marka. Ito ang unang perpektong score sa kasaysayan. Inihahayag ko ang kampyon ng paligsahan sa pagluluto ng silangan ay sandali lang po. Dito sa ating bansa, ang mga babae walang karapatang umupo sa hapagkainan. Paano nyo masasabing siya ang kampyon? Tutol ako dito. May katiwalian na nangyayari. Oo, may dayaan. Hindi namin tatanggapin ito. May dayaan. Hindi kami susuko. Subukan nyo ako isa-isa. Hanggang sa kayo'y kumbinsido. Magsimula kayo. HMPH. Ang sarap talaga. Ako naman ang susubok. CJ. Ako naman ang lalaban. CJ. Ako'y nagpapadaig. Tunay nga, pantay ang kakayahan natin. Pagbati, ikaw ang kampyon ng silangan. Lolo Hayes. Naipagtanggol ko ang pangalan ng Grandview Hotel. Mabuhay ang Veridian. Mabuhay ang Grandview Hotel. Chef Claire, masayang-masaya kami ngayon. Pwedeng ipagluto mo kami ng ano yun? Gutom na naman kayo. Sige na nga. Masaya ako ngayon. Ipagluluto ko kayo ng espesyal ngayon. Bilis, handa na ang sangkap. Espesyal na pansit ni Chef Claire. Sa wakas, matitikman na. Makakain na naman tayo. Pansit sa 5-star na hotel, maghanda rin para sa mga bisita. Walang problema. Hinahamon ng mga bisita. Nag-e-enjoy dito sa inuman at saya bilang mga chef sa 5-star hotel. Imbes na bagong putahe, noodles dito ang kinakain ninyo. Ngayong nakabalik na ako, hindi ko papayagang mga mapagsamantalang tao ang manatili sa kusina. Claire White. Ikaw ang executive chef ng hotel? Ha? Ano? Anong problema? Walang kwentang chef. Ang instant noodles ba ay nararapat kainin, isang malaking pagkakamali. Hindi ka karapat-dapat sa hotel ko. Mag-impake ka at umalis. Hoy, Ginoong Hayes. Huwag mo siyang gagalitin. Ikaw rin, tanggal ka na. Tinatanggal mo ako. Ginoong Hayes. Huwag mong tanggalin. Siya ay, wala akong pakialam kung sinong kumupkop sa'yo dito. Ngayon, ang lugar na ito ay nasa ilalim ko na. Bilisan mo, umalis ka na. Sigurado ka bang tatanggalin mo ako? Huwag mo akong habulin pagkatapos. Ano yun? Kapag wala ka rito, ang Grandview Hotel ay mabibigo, mag-impake ka at umalis. Sang-ayon ako. Ethan, anak ko, nakalimutan kong sabihin. Si Master Chef Claire ay aking personal na inimbitahan. Ang Global Culinary Arts Society ay dadalaw sa Veridian Nation para tasahan ang ating kusina. Sa buong Veridian Nation, siya lang ang may kakayahang magpahanga sa kanila. Sa panahong iyon, ang ating prestihiyosong hotel ay tiyak nakikilalanin ng monarka, ang White Manor. Doon ba ako tumira noong bata pa ako? Oo, tama. Ang pamilyang nakatakda mong pakasalang noong bata ka pa. Ang babae mula sa White family. Si Sister Claire ba yun, ang nagluluto para sa akin noon?
Ang laki na ng pinagbago mo. Ang iyak-iyak mo na lang. Umiiyak ka pa rin? Ikaw pala, Sister Claire, naalala mo pa ba ako? Naku, si Sister Claire pala. Mahal kong Sister Claire. Lahat sila sinasaktan at inaapi ako. Ikaw lang ang mabait sa akin. At nagbahagi ng pagkain sa akin. Talagang iyakin ka nga. Sister Claire, ang sarap talaga ng luto mo. Kapag malaki ka na, magiging pinakamahusay na diyosa ng pagluluto. Kapag nangyari yun, pakakasalan mo ba ako? Akala ko hindi na tayo magkikita. Hindi mo na ako makikilala. Pero sisirain mo ako. Ang lupit ng tadhana. Ikaw pala. Siya yung tinanggal kong empleyado. Kilala mo siya? Tama ang pagtanggal mo sa kanya. Alipin lang siya ng pamilyang White. Siraulo siyang tao. Pinagtabuyan sa White Manor. Hindi ako makapaniwalang narito siya sa Grandview, nanloloko. Bakit mo nasabi yan, Chef Claire? Si Chef Claire ang hep namin. Akala ko, apprentice lang siya. Nakapanloko lang para maging chef. Buti tinanggal mo siya. Kung hindi, ang Grandview Hotel masisira dahil sa kanya. Kalokohan. Karangalan para sa Grandview, na si Chef Claire ang pinakamamahal naming chef. Oo, siya ang pinakamagaling na chef sa buong kontinente. Ha, katawa-tawa. Mamamatay tao siya, tapos tatawaging Diyosa. Siya lang ang pumatay sa kapatid ko. Mamamatay tao ba siya? Nakalalason siya sa pagkain niya? 10 taon na ang nakalipas. Ginawa mo rin ito sa akin noon. Mahal kong asawa, anong nangyari? Ano ang ipinakain mo sa kanya? Ay, Arthur, ikaw, huwag mong sisihin si Claire. Siya ang may kagagawan, may mabuting hangarin naman. Ako ay... Naglagay ka ng pampapigla sa sopas. Bakit sasaktan si Nan? Papatayin ang kapatid ko. Hindi ako. Hindi ko ginawa. Ligtas ang sopas. Lumabas ka na, hindi kita anak, mag-isa ka na ngayon. Ikaw, bakit ako nakatingin? Nagkamali ba ako? Alam mong ginawa mo. Pasensya na, binibining White, hindi ka namin maaaring kunin. Hindi ba sapat ang aking luto? Simone White. Ikaw at ang nanay, pinapaalis ako. Ano pa ngayon? Mona White. Maghintay ka lang. Bakit ikaw na ampon? Ang paborito niya. Hinding-hindi ka magtatagumpay. Claire, huwag matakot, narito ako. Hindi ka niya masasaktan, nahayag na ang katotohanan. Bakit ka nagpapanggap? Nasa Grandview Hotel tayo, walang kalokohan dito. Mga gwardya, paalisan ng walang hiya, palayasin siya. Ay, Claire, iniingatan mo ako, ngunit ngayon, ako ang mag-iingat sa'yo. Magaling kang mambola. Patingin mo ang mata mo. Tara na. Bitawan mo ako. Kaya ko maglakad. Ethan Hayes, bulag ka talaga. Kapag nalaman mo ang katotohanan, sisihin mo ang sarili mo. Mr. Hayes, hindi ko maintindihan. Bakit siya Gina ganito? Tunay siyang bayani, tungo sa Grandview. Hindi siya karapat-dapat maging bayani. Makakahanap ako ng daang, kusinerang tulad niya sa isang araw. Oo nga pala. Tanggal ka rin. Lumabas ka kasama niya, Chef Claire. Nanalo lang siya sa paligsahan ng kumpanya. Kamangha-mangha ba yun? Anong paligsahan? Hindi ko narinig yan. Ang aking Grandview Hotel. Hindi kailangan ng kampiyon mula sa di kilalang kompetisyon. Kailangan ko ang tunay na mahuhusay. Mga taong may talento. Hindi yung basurang instant noodles lang ang alam. At saka, nandito na si Ate Claire ko. Kilala ko ang galing ni Mona. Ako ang pinakakompleto. Walang sino man ang makakapantay sa kanya. Di kilalang kompetisyon. Alam mo ba kung anong paligsahan yon? Iyon ay... Tama na. Hindi na kailangan. Umalis na tayo. Nagsisisi ka na ba? Makinig ka sa akin. Bata pa lang si Mona, sanay na sa lahat. Kahit anong sangkap, nagiging espesyal sa kamay niya. Habang kasama ko si Mona, bakit pa kailangan ng basurang tulad mo? Ethan Hayes, gusto mo si Mona White. Si At Claire mo, gusto kong malaman ang mangyayari sa'yo. Itinuring ang mamamatay tao bilang bayani. Ang Hayes Dynasty, kailangang baguhin sa Grandview Hotel. Ethan, anak, magaling ang ginawa mo. Claire White. Mababago mo buhay mo sa Grandview Hotel. Panaginip mo yan. Hindi kita pabibiguin. Ang unang destinasyon ng Global Culinary Society ay pinili ang aking Summer Palace Restaurant. Mga chef ko ay panggit na lang ang galing. Narinig ko si Emer Davis, maganda ang reputasyon. Kilala siyang mahirap katrabaho. Opo, boss. May magandang balita ako. Na-fire si Master Chef Claire ng Grandview. Ano yon? Kukunin ko na siya. Mr. Hayes, makinig ka. Si Chef Claire ay inimbitahan ng chairman. Huwag mo siyang tanggalin. Si Lolo ang nag-anyaya sa kanya. Baka ito na ang taong naging mabuti sa akin. Ang napagkasundo ang mapang asawa ko, si Ate Claire.
HMPH, Claire White, hindi kita bibigyan ng pagkakataong bumawi. Hoy, Ethan, buti na lang maaga ako dumati, kung hindi, mabibiktima, kanitong dalawang to. Si Lolo Hayes talaga ang nag-anyaya sa akin. Tama. Paano niya maanyayahan ang isang mamamatay tao na maging head chef ng hotel? Kakakumpiyansa naman. Isa pa, yung Sister Claire sa arranged engagement namin noong bata, napakabait na tao. Paano siya maglalaso ng tao? Sigurado ka ba? Si Lolo Hayes ang nag-imbita sa'yo. Kaya ba ng mga lutong pasayahin ang mga ekspertong kulinar? Kung hindi ako, sino? Ikaw, ang mga White ay dinastiya sa kusina. Paano naging ganito katamad at pabaya ang Sister Claire na iniidolo ko? Isang kriminal. Nagloloko sa lahat. Para maging head chef sa Grandview Hotel. Sobrang yabang mo na. Sige, kung ganun, marami pang oras. And with Hayes, wag iyakan ako para magmakaawa na. Bumalik ako. May Sister Claire na ako. Bakit kita pakiusapan? Kalokohan, Master Chef Claire, sumama ka sa amin. Galing ako sa DF Hotel. Anong karapatan? Mayroon ng DF Hotel. Para anyayahan si Master Chef Claire, pumunta ka sa Prosperity Hotel. Naway maging masagana. Ang kinabukasan ni Chef Claire. Claire, sa hotel naman kami. Si Brandon Clark ng Clark Enterprises, nakaluhod at nagmamakaawa kay Master Chef Claire na sumama. Ang Clark Enterprises, ang pinakamayaman sa Viridian Nation. Nandito kami para kay Master Chef Claire. Susunod ba siya kung luluhod ka lang? Oo, sigurado. Panaginip. Exact. Tumayo ka muna. Isang empleyadong tinanggal ng Grandview Hotel. Si Mr. Clark mismo ay lumuhad para mag-alok ng trabaho. Napakakalokohan ito. Gipit sa talento ang pamilya Clark. Ipapakita namin ang 100% na katapatan para anyayahan si Chef Claire sa aming Summer Palace Restaurant. Hindi ako tulad ni Hayes, na mamaliit ng tao. Sino ang tinatawag mong aso? Chef Claire, handang-handang mag-alok ng buong komersyal na kalye bilang regalo para makuhang muli si Master Chef Claire para sa Summer Palace Restaurant namin. Buong kalye para sa akin. Ito, ang laki ng alok, hindi mangyayari. Si Mr. Clark talaga ay may isang napakalaking pagpapakita, subalit isang komersyal na kalye sa isang chef na mamumuno ng pagkamat ay isang malaking kawalan. May nilason siya. Oo, tunay, nilason niya ang nanay ko, at pinatay ang kapatid kong di pa isinisilang. Ang ganitong tao, hindi karapat dapat maging chef. May nilason si Chef Claire? Kahit gaano kagaling, hindi namin siya maaaring kunin. Chef Claire, kalimutan na lang natin ang nangyari ngayon. Alis na tayo. Hindi ganun ang totoo. Mr. Clark, ikaw rin ba ay niloko ni Claire? Nakaluwag ka para sa kanya, hindi nila karapat dapat turuan mo siyang leksyon. Sa palagay ko si Mr. Clark ay malamang na nagngingit-ngit na ngayon. Pagkatapos ng lahat, lumuhad siya para sa isang mamamatay tao. Kung kumalat ang balitang ito, saan ilalagay ni Mr. Clark ang mukha niya? Naniniwala ka bang may nilason siya? Talagang hindi. Chef Claire, kailangan kitang makuha. Hindi ka pa sumasagot sa sinabi ko kanina. Bakit ka naalis agad? Mali, hindi tama yan. Naku, G. Clark, kilalang mamamatay tao siya. Kukuha ka talaga sa kanya? Hayes, bata ka ba? Naniniwala ka sa lahat. Ate Claire, palagi siyang mabait. Lagi niya akong pinapakain at tinutulungan ako. Paano niya ako lolokohin? Mukhang naengganyo ka na ni Miss White. Hindi mo na alam ang tama sa mali. Naku, Clark. Maraming salamat. Nagpapasalamat ka. Tatanggapin ko iyan bilang. Tara na, balik tayo sa restaurant. Stephen Jones, samahan mo kami. Sige. Claire White, kahit umasa ka sa pamilya Clark, meron pa rin akong paraan para biguin ka ng lubusan. Brandon Clark, tandaan mo, ikaw ang unang nanukso. Kapag naging hindi patas, huwag mo akong sisihin. Ang inspection sa Summer Palace ay bukas na. Huwag kang pumunta. Ako mismo ang pupunta. Magsisimula na ang magandang palabas. Paano ako hindi sasali? Pasensya na, boss. Lilinisin ko na yan. Sandali. Mukhang, ang restoran ng Summer Palace bilang prestihiyosong 5-star hotel ay may malaking problema sa inyong kalinisan. Ang daming uod dito, nakihalo sa mga kagamitan. Hindi ka ba nandidiri? Ihahayag ko ang totoong ulat. Ngayon, ang Summer Palace Restaurant ay hindi karapat-dapat para sa mga dalubhasa sa kulinarya sa pagkaing inihahain. Hayes, teka, mukhang hindi mo nga alam. Ang pinakapayak na sangkap. Ito ba talaga ang tinatawag mong uod bilang sangkap? Ginoong Clark, yung taong niluhuran mo'y waring, isang hamak na, mangmang at tanga. Nako,
Ethan, di mo masisisi si Ginoong Clark. Ang ilang pakanay, masyadong mapanlinlang. Hindi kami pumunta ngayon upang guluhin si Ginoong Clark, kundi para paalalahanan siya. Kakarating lang ni Ginoong Hayes. Agad nakakita ng malaking problema. Kay gandang pagkakataon. Ginoong Hayes, ang mga sangkap na ito'y piling-pili. Hindi mo ba kilala ang mga ito? Uod ay pwedeng sangkap. Kahit magsalita ka ng marami, hindi maniniwala si Ethan. Babaeng laging nasa ginhawa. Ni minsan di naghirap sa buhay. Di makakaunawa na ang ilang uri ng uod ay tunay na pwedeng kainin. Tama na, huwag ka nang makipagtalo. Ang kalinisan sa Summer Palace ay hindi umabot sa pamantayan. Kahit magmakaawa ka ngayon, hindi pa rin kita paniniwalaan. Kung ako ang nasa kalagayan mo, uuwi na lang ako ngayon din, at hindi na muling lalapit sa kusina. Paano kung totoo ito kapag ginawa ko itong putahe? Naku, Ginoong Hayes, kakainin mo ba talaga ang lahat? Ano ang sinabi mo? Gusto mong kainin ko yan? Natatakot ka ba? Anong dapat ikatakot? Kung kaya mo, gawin mo. Hindi ako naniniwalang ang walang kwentang tulad mo ay makagagawa ng kayamanan mula sa uod. Sige, magpatuloy ka. Opo, Ginoong Hayes. Kalimutan na natin ito. Lumaking marangal si Ginoong Hayes. Paano kung siya'y magkasakit? At tayo'y sisihin. Hindi natin kayang panagutan yan. Ang natatanging lasa na ito, bakit pamilyar ang lasang ito? Ate Claire, ano ba ang niluto mo? Ang sarap talaga. Pambihira ang lasang ito, parang ginawa na ito ni Ate Claire, para sa akin noon. Sino ba yon? Sino talaga siya? Talagang hindi, sinabi lang ni Sister Claire, hindi nakakaing mga uod, mali ang naalala ko. Pangkaraniwan ng lasa. Napatunayan lang na swerte ka. Nakahanap ka ng mga uod, na pwedeng lutuin, yun lang. Kung malaman ng Iyak Era na nakakain siya ng uod, may iyak na naman yun. Ipapaliwanag ko ang lahat paglaki. Nakamali ka kay Mona White. Hindi kita sinisisi, pero hindi mo man lang naalala. Mga pangyayari noong bata. Mukhang wala talagang halaga. Sa'yo ang mga alaalang iyon. Ang ilang uod ay hindi lang pwedeng kainin, pwedeng gamiting gamot. Tinatawag itong bamboo worm. Sobrang masustansya ito. Maraming tao sa timog ng Viridian Nation ang kumakain ito. Karaniwang kaalaman na ito. Bilang anak ng isang culinary dynasty. Hindi mo ba alam? Siyempre hindi niya alam. Hindi naman natin nakita. Si White sa paligsahan noon, nakita mo ba siya doon? Director Hayes. Hindi mo ba alam ang Eastern Continent Culinary Competition? Akala mo ba talagang siya ang tinatawag ng Grandview Hotel? Ang kumatawan sa Eastern Continent Competition, hindi siya yon. Oo, siya yon. Ang kandidato ng Viridian, mula sa Viridian Nation, kilala bilang Premier Chef ng kontinente, babae ba siya? Baka siya. Ginoong Hayes, nang tanggalin niyo si Master Chef Claire. Hindi mo ba alam ang Eastern Continent Competition? Ikaw talaga, ang Master Chef na lumaban sa Eastern Continent Competition. Bumalik ako, para lang sa'yo. Ako. At isipin mo, ako pa ang nagtanggal sa'yo. Kung ganun, tama pala, ang desisyon kong tanggalin ka. Anong ibig mong sabihin? Matagal ng tradisyon na. Ang nangungunang chef ng Eastern Continent ay laging mula sa pamilyang White. Ang nakaraang naging puno ng pamilyang White ay si Arthur White. Puno ng pamilyang White, si Arthur White. Kung sino naman ang susunod, si Mona, aking mahal, ay karapat-dapat. Bakit ka natatawa? Sumali si Mona sa Eastern Continent Culinary Competition. Nagbigay karangalan sa Grandview Hotel bilang kampiyon ng paligsahan. Ikaw na isang karaniwang tagaluto, may hahambing mo ba? Sinabi mo talaga. Ikaw mismo ang nanalo ng Eastern Continent Culinary Competition. Hindi ako, ikaw nga ba talaga? Ang tulad mong kategorya, hindi makakakita ng kagandahan ng Eastern Continent Competition. Si Mona White ito. Dati kong iniisip, hindi ka marunong magluto. Hindi ko akalaing magiging ganito kang walang hiya. Sarahan mo nga ang bibig mo. Akala mo ba paggawa ng ulam mula sa insekto ay kahanga-hanga? Sinasabi ko sa'yo, ang katulad mong tagapagluto, hindi mo may kukumpara. Kay Mona, pwede ka lang, mangloko kay Mr. Clark. Maraming pera pero walang utak. Ethan Hayes. Mula sa malayo pa lang, naamoy ko na. Ang pamilyar na amoy. Tiyak na, Master Chef Claire ito. Pero nasaan siya? Mahal na Ginoong Davis, maligayang pagdating sa Summer Palace. Paumanhin kung hindi kita agad nabati. Gayunpaman, dapat kong sabihin, ang araw ng pagtikim ng pagkain ay hindi pa dumating. Bakit ka napapaga? Namimiss ko na ang putahe ng chef na nanalo sa Eastern Continent Culinary Competition. Papunta sana ako sa Grandview Hotel, pero napadaan ako dito at naamoy ko ang isang pamilyar na aroma. Kaya naman, nagpas siyang bumisita. Kamusta, mahal na Ginoong Davis? Ako si G. Hayes, tagapamahala ng Grandview Hotel. Narito nga ang chef. Anong gusto mong kainin? Ipahanda ko sa chef. Ginoong Hayes, dapat mong maintindihan. Ang ating bisita, si E. Davis, ay narito para kay Master Chef Claire. Isang hindi kilalang walang kwenta, hindi karapat-dapat sa harap ni G. Davis. Brandon, hayaan mo akong sabihin sa'yo, huwag kang magbuhat ng sariling bangko. Narito si G. Davis, ay nasa restoran mo lang dahil sa reputasyon ng Grandview.
Hoy, Malinaw na kay G. Davis kung sino ang gusto niya. Gusto niya ang chef na sumali sa kompetisyon sa Eastern. Noon, balak naming ibalik si G. Davis sa Grandview Hotel. Pero may naisip ako na mas nakaka-interes. Paano kung subukan natin magpustahan kaya tayo? Hayaan nating si G. Davis ang humatol. Hayaang magluto ang babaeng kusinira, kasama si Mona. Ang talo ay magsosorry sa nanalo, at pagkatapos ay sumuko. Dapat nilang palitan ang pangalan, sa pangalan ng kalaban. ayos lang sa akin. Master Chef Claire, anong masasabi mo? Ang babaeng kusinira na yon, natatakot ka na ba? Aminin mo na lang na ikaw ay hindi magaling. Hindi ka na namin guguluhin. Ayos lang ang pustahan. Pero hindi ko gusto ang pusta. Mona White. Maglakas loob ka bang ipusta ang White Manor? Pastahan sa White Man. Anong ipinusta mo? Ang White Manor ang puno ng pamilya. Imposible yan. At buhay pa ang tatay ko. Kahit pa sa alipin ng White family, ipamana ang pamumuno. Hindi ikaw ang mauna. Ganon ba? Mukhang inakala mo na matatalo ka na. Walang laban. Ikaw. Ha? G. Clark, narinig namin, nandito si G. Davis. Papasukin para kumuha ng litrato, walang problema, di ba? Siyempre naman, sakto ang dati isang paligsahan sa pagluluto. Pakirecord ang lahat. Sige. Kung nagpusta ka, dapat mo muna akong talunin. Kung gusto mong maging puno ng White family, kailangan mong talunin ang tatay ko. E di si J. Kung ganun, 2 round ang labanan. Unang round, maghanda ng kanika nilang, espesyalidad na putahe. Naaalala ko si Mona, walang hilig sa pagluluto. Nang tumanda, hindi na iyon nahawakan sa kusina. Paano siya magluluto? Malamang madali siyang natuto. Maaaring maloko nito ang iba. Pero kay G. Davis, hindi ito makakalusot. Ang linamnam at lasa ay talagang napakasarap. Malutong sa labas, malambot sa loob. Sakto lang ang alat. Mukhang hindi ito magagawa nang walang 10 taong karanasan sa pagluluto. Nakikita mo, hindi ba't sinabi ko sa'yo, ang pambihirang galing ni Mona sa pagluluto ay daang palapag mas mataas kaysa sa'yo. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Pagkatapos, hindi ko na ito ipagpapatuloy. Ang usapin sa pangalan ng restoran. Ginoong Hayes, ano ba ang minamadali? Si Ginoong Davis ay hindi pa nakakain ng putahe ni Master Chef Claire. Ganado ka na ba na lumuhod at humingi ng tawad sa amin? Ikaw. Sige, kung ganoon. Malasa at makapal ang sabaw. Malambot ang isda at walang amoy. Naglalaway ang isda sa sarap. Talagang napakasarap. Ginoong Davis, itong 2 putahe, alin ang mas masarap? Parehong masarap. Siya ito, si Arthur White pala. Nagtatago sa kusina at nagluluto para kay Mona White. Arthur White, sobra ang pagmamahal mo kay Mona White. Kahit nakulang siya sa talento, pinagbibigyan mo siya. Sige, para sa 2 round. Ako ang pipili ng putahe. Ano sa palagay mo? Siyempre, walang problema. Kaya ni Mona lutuin ng kahit ano. Sabihin mo lang ang putahe. Sige, Buddha jumps over the wall. Anong problema, Master Chef Claire? Ang Buddha jumps over the wall, ang inyong espesyalidad. Ang White Manor, ang gumagawa ng pinakamasarap na Buddha jumps over the wall sa bansa. Talagang ang pinakamahusay. Arthur White, kung ayaw sa akin ng pamilya mo, bakit mo pa ako inampon? Umalis ka na. Hindi ka anak ni Arthur White. Pero ang hinanak sa White Manor, huwag kang mag-alala. Kahit matalo tayo, magsusorry ako. Huwag kang ma-pressure. Hindi sapat ang pagsus... Ano naman kung kailangan kong lumuhod? Gagawin ko rin para sa asawa ko pagdating ng panahon. Magsanay tayo. Mga sangkap, kulang ang sangkap para sa Buddha jumps over. Kung gagamitin ang available na sangkap, maaapektuhan ang lasa. Gagawin ko ang best ko. Anong pwedeng gawin? Naghihintay kami. Claire White. Kahit magaling ka, ano naman ngayon? Pag ako ang nanalo, pipilitin kitang lumuhod sa akin. Ang pangit talaga. Nakakasuka talaga. Ang pangit ng Buddha jumps over the wall na ito. Tama na ang pag-ino. Ginoong Davis, ang lasa nito, may problema ba?
Ano ang masasabi mo? Naunawaan mo na ang problema. Ang tradisyonal na Buddha jumps over the wall ay klasiko, pero para sa mga bisita, lalong-lalo na dayuhan, ang lasa, kailangan iangkop. Ano naman ngayon? Yung babaeng kusinira, kaya kayang gumawa ng Buddha jumps over the wall na. Para kay G. Davis? Di ko sinabi yon. Kulang na ang sangkap sa kusina. Di tulad ng iba. May panlabas pang tulog. Pero ayos naman, mas maganda lang sa'yo. Ikaw, ganun ba? Tapos na ang oras mo, aalis na ako. Ginoong Davis, pakiusap. Sandali lang, malapit nang maihanda ang putahe ni Chef Claire. Ano ang amoy na yan? Parehong-pareho ang amoy, ng eksaktong pareho. Baka naman, talaga nga kaya, nagkita na ba tayo dati? Kapag natikman mo ito, maiintindihan mo kung saan tayo nagkita. Bagamat katulad ang lasa ng Buddha jumps over the wall sa Eastern Continent competition, malayo pa rin ang agwat. Hindi ito ang hinahanap ko. Ginoong Davis, hindi namin alam na dadalo kayo sa Summer Palace Restaurant ngayong araw, kaya naman ang kusina ay kulang sa mga sangkap. Kasalanan ito ni Clark. Wala itong kinalaman kay Master Chef Claire. Alam ko yan. Ginawa niyo ang makakaya. Ang paligsahan ngayon ay hindi kumpleto, Ginoong Davis. Ang culinary competition ngayon ay puno ng mga problema. Maaari po bang bigyan ng pag-asa ang Grandview Hotel? Hindi pa ako tapos magsalita. Makalipas ang ilang araw, dadalin ko ang hari ng Viridian Nation upang panoorin ang palabas. Ang labanan ng dalawang chef. Sa Grandview Hotel ito gaganapin, di ba? Napakagaling talaga. Opo, Ginoong Davis. Matagal nang kilala ang Grandview. 100 taong pamana ito. Gagawin namin ang lahat para maging matagumpay ito. Gusto ko lang sana itanong. Ano ang premyo para sa mga magwawagi? Alam ko yan. Ang importante dito ay ang restaurant. Ang magwawagi dito ay magbibigay karangalan sa restaurant bilang The Continent's premier restaurant tungkol sa mga sangkap. Sa Viridian Nation, ang winner ang mauunang pipili. Napakagaling. Kung gayon, Ginoong Davis, ingat po kayo. Ingat din. Kanina, narinig ko si Anne Hayes na pinupuri si Miss White ng labis-labis. Akala ko ang luto niya ay kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan. Isipin mo, si Miss White galing sa pamilya ng mga magaling sa pagluluto ay hindi kayang. Talaga, Miss White. Hindi ka ba marunong? Hindi ba ako sapat na marunong? Sasabihin ko ang totoo. Hindi ako ang gumawa nito. Hindi ako yun. Ang tatay ko ang naghanda nito. Kung ako ang nagluto nito, siguradong nasiyahan si Mr. Davis. Kaya pala ang ulo ng pamilya White ang gumawa. Nagtataka ako kung ang bagay na ito ay alam ni Emma Hayes. Ako. Hindi ko alam. Naiintindihan ko na. Hindi alam ni Emma Hayes. Well, Miss White. Malaki ang tiwala sa iyo ni Emma Hayes, pero itinago mo ito sa kanya. Hindi ba't hindi tama yon? Tumigil ka sa pagsabog ng gulo dito. May mga dahilan si Mona, at may mga dahilan siya. Kung si Mona ang gumawa ng Buddha jumps over the wall, siguradong magugustuhan ito ni Davis. Director Hayes, isa kang sipsip. Kahit si Emma Clark ay kailangang umamin ng pagkatalo. Ano ba ang alam mo? Imbes na magsayang ng salita sa akin, dapat isipin mo kung paano talunin si Mona sa susunod na kompetisyon. Kaiyahiya kang anak. Lumuhad ka ngayon. Theo Arthur. Ito, ang babaeng ito, ay isa ring anak ng pamilyang White. Noong bata pa siya, nakita ko ang galing niya sa pagluluto, kaya inampun ko siya. Binigyan ko siya ng pagkain at damit, pero ang kapalit ay isang walang utang na loob. Niligisan pa niya ng lason ang pagkain ng kanyang inang ampon. Siya'y ampon lang. Gaano ba kagaling ang pagluluto niya? Mukhang si Mona pala, ang kapatid na nag-alaga sa akin noong bata ako. Ang totoo, may mga taong alam na alam ito. Huwag kang mag-isip ng basta. Sa edad ko noon, saan ako kukuha ng pampalaglag? Ayaw mo pa rin aminin. Walang utang na loob. Traidor. Dapat noon pa pinatalsik ni Papa ang salbaheng yan. Akala ko noon, mayabang ka lang na kusinira, walang lugar sa lipunan. Hindi ko inasahang ganito kababaw. Sinuklian ng kasamaan ang kabutihan, alipin ka lang. Ethan Hayes, bantayan mo ang iyong pananalita. Kung maglakas loob kang manlait kay Master Chef, palalayasin ko kayong lahat. Oh, Mr. Clark, huwag mong isipin. Nagdidisiplina lang ako ng anak, hindi kita sinisiraan. Mukhang hindi, maganda ang takbo ng buhay mo. Ano, hihingi ka ng tawad sa akin, lumuhad ka at magpakumbaba ng tapat. Saka kita tatanggapin bilang tunay kong anak. Papa, pumatay siya ng kapatid ko. Tatanggapin mo siya. Sayang naman, bata pa siya noon at naive. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Yun rin ang hiling ng ina mo. Bilisan mo, lumuhad ka na. Ang maging parte ng White Manor, pangarap ng bawat chef. Lalo na ang maging ampon ng puno ng pamilyang White. Totoo, ano pang hinihintay mo? Magmadali ka, lumuhad at yumukod. Hindi ako susuko. Akala mo bata pa ko na kayang apihin. Hindi na ako ang mahinang nilalang na iyon.
Claire White, sinaktan mo pa ang tatay natin. Walang puso. Gamitin ang sariling pamilya para manira ng iba ay tunay na kahiya-hiya. Hoy ikaw. Ang mga matang ito mo, para kang kapatid ni Ate Claire. Noong mga bata pa tayo, paano magiging si Ate Claire ang ganito? Masamang babae. Claire White, huwag mong abutin ng limitasyon. Nagpapatawad pa si Tito Arthur. Mabait siyang tao. Huwag abusuhin ang kabutihan niya, at saka, kahit hindi ka patawarin ni Tito, dapat kang lumuhad at humingi ng tawad. Dayuhan, bakit ka nakikisa? Ito'y usapin ng pamilyang White. Anong karapatan mo? Napunahin si Chef Claire. Oh, Ginoong Clark, kilala ko ang yaman ng Clark Enterprises. Kahit magaling si Claire White, hindi sapat ang talento para tawaging Diyosa ng kusina. Ganoon ba? Sino ang karapat-dapat? Kahit hindi ako Diyos sa kusina, ilang dekada, akong nag-aral ng pagluluto, at may sapat na karanasan. Bakit hindi ako ang maging head chef sa Summer Palace? Kayang gawing matagumpay ang restoran ninyo. Tungkol naman dyan, Claire White, Ginoong Clark, dapat paalisan siya agad. Ikaw ang dapat paalisin. Pagpapalaya sa'yo, magandang ideya yan. Sa pagtrato kay Tito Arthur ng ganito, magsisisi ka balang araw. Tama na, pakiusap hinto na. Ang aming focus ay dapat sa paligsahan. Sa ilang araw, Mona, mahal ko, sa pagluluto ng pagkain, huwag kang magpadalos-dalos. Sana dumating si Claire White sa Grandview Hotel. Ayon sa takdang oras, kung makakalimutan niya ang oras, mahuhuli o hindi dadalo, kasalanan niya yun. Nakakapagtaka naman. Bakit wala pa si Master Chef Claire? Nasiguro ba talagang naayos na ito? Tatay, nakatitiyak ka ba? Huwag mag-alala. Hindi darating si Claire White ngayon. Ang karangalan ng pinakamahusay na restaurant ay mapapasa ating pamilyang White para sa Grandview Hotel. Maligayang pagdating, First Lady, at Ginoong Davis. Ito'y aming karangalan. Una, ang hari sana ang sasamahan, si Ginoong Davis ngayong araw. Ngunit abalang-abala ang hari ngayon, kaya ako ang humalili sa kanya. Nauunawaan ko po. Master Chef Claire, walang nangyaring masama. Sigurado akong ang katulong na iyon ay nagkaisip ng matatalo siya, kaya takas na agad. Ginoong Clark, mali ang pinagkatiwalaan mo, sana'y pumayag ka na lang sa mungkahi ni Tiyong Arthur. Kaysaya sana, tingnan mo ang nangyari. Ang palasyo ng Taginit ay wala pa, punong si Nero. Hindi pa huling hantungan. Naniniwala akong darating si Chef Claire. Hindi ka susuko hanggang malugmok. Ayon sa patakaran ng paligsahan, ang pagkahuli ay kusa ng diskwalifikasyon. Tingnan natin hanggang kailan ka titibay. Chef Claire, isang munting paligsahan lamang ito. Huwag mong pabayaan ang anuman. Ano na problema sa pinto? Nasira ba? Sayangin mo pa ang lakas mo, hindi mo to mabubuksan. Manatili ka na lang dyan, at hindi ka namin guguluhin. Sino ang may utos sa inyo? Ano man, pag-usapan natin. Gawa ito ng pamilyang White, upang ako'y hindi makalahok sa paligsahan. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta. Kagalang-galang na Ginoong Davis, anong tinitingnan mo? Abangan ko, ang handa ng punong chef, ng palasyo ng Taginit. Ngunit hindi ko talaga, alaman kung bakit, hindi pa siya dumarating. Nako, Ginoong Clark. Kung hindi pa darating ang chef ng inyong palasyo ng Taginit, matat kayong matatanggal. Mga Ginoo, taos puso po akong humihingi ng paumanhin sa ngalan ng Summer Palace Restaurant, hindi pa dumarating ang aming chef. Maaaring kailangan ninyong maghintay. Ang chef na ito ay talagang hindi sumusunod sa oras. Oo, talaga nga. Ang chef na ito ay dati empleyado sa aming Grandview Hotel. Ngunit nalaman kong may problema siya sa pagiging kaya tinanggal ko siya. Pero, sa kabila noon, tiwala na tiwala si G. Clark sa kanya. Si G. Brandon Clark, ikaw ang dapat sisihin sa pagtitiwala sa maling tao. Hindi ako kailanman lolokohin ni Sister Claire.
Ilang taon akong naghirap. Hindi ko kaya ngayong matatalo kay Mona White. Naiinis ako sa mga taong laging late, lalo na sa mga chef. Pagkatapos ipaghintay ang mga bisita, may pag-asa pa ba sa putaheng ito? Tama po kayo. Totoo po yan, unang gina. Huli na nga si Master Chef Claire. Pero kadalasan, si Master Chef Claire ay talagang nasusunod sa oras. Siguro po may naging abala sa kanyang pagpunta rito. Tama, G. Clark. Ang pagiging huli ay pagiging huli pa rin. Walang katanggap-tanggap na dahilan. Ang makakatakip sa pagkakamali. Hindi nyo ba sinusubukang takpan ng empleyado nyo? Hindi ako katulad ni Director Hayes. Hindi ako magtatakip ng empleyado. Ano ba talaga ang ibig nyong sabihin? Davis, baka hindi nyo alam, noong huli sa Summer Palace Restaurant, ang kalaban ni Master Chef Claire ay hindi si Mona White, kundi si Arthur White na nagtago sa kusina. Kayong talaga. Sinisiguro ko po, sa paligsahang ito, ang ganitong sitwasyon ay hindi na mauulit. Paano nyo ito gagarantiyahan? May mga gumagalaw sa paligsahan. Kung ganun, nag-aalala si G. Davis, mananatili ako sa tabi nyo, upang paglingkuran kayo at ang unang ginang. Gayunpaman, kailangan kong paalalahanan kayo. Nagsimula na ang paligsahan. Nagsimula na ang kompetisyon. Kung ang aming itinalagang katunggali ay hindi pa dumarating, dapat siyang matanggal sa paligsahan. Si Claire White ito. Kahit may talino ka, ano ang silbi niyan? Nasa ilalim ka pa rin ng aking mga paa. Nais kong ipahayag, ang resulta ng paligsahan ay, Teka! Unang ginang. Ginoong Davis. Sa ngalan ni Master Chef Claire, taos puso ko kayong pinapatawad. Pakiusap, bigyan niyo po siya ng isang pagkakataon. binibining unang ginang. Bigyan po natin siya ng tsansa. Kung ganun ang sitwasyon, magpapatuloy ang kompetisyon, basta't sila ay dumating sa takdang oras at naroroon. At matapos ang iniatas na putahe, hindi siya matatanggol sa paligsahan. Walang saysay kung hindi makarating si Claire, kahit magmadali siya rito. Tiyak na panalo ko na ito. Hoy, Ginoong Clark, huwag mong sayangin ang lakas. Ang haba ng pagkasunog ng insensong ito, ang siyang oras ninyo sa pagluluto, kapag nauubos na ang insenso, at hindi pa dumarating ang chef ninyo, Summer Palace Restaurant ang matuturing na talo. Nako, sinta ko. Si Ginoong Clark, kung ako sa inyo, uuwi na lang ako. Tanggalin nyo na ang karatula ng Summer Palace, at palitan ng sa Grandview Hotel. Iwasan mo na ang kahihiyan dito. Hoy, Ginoong Clark. Paumanhit, mukhang nahuli ako. Chef Claire. Anong nangyari? May mga taong ayaw magpakita ko rito ngayon. Namanhid ang kaliwang kamay ko. Buti na lang, may isa pa akong kamay pangluto. Tara na. Unang ginang, Davis. Humihingi ako ng paumanhin. May mga biglaan akong problemang naranasan. Yamang nandito ka na. May panahon pa, magbihis ka na't magsimula. Claire White, nagpakita ka rin pala. Nabigo ko Di ko maintindihan ang sinasabi mo. Malapit nang maubos ang insenso. Gusto kong makita kung paano mo ako dadaigin. ang lakas ng loob mo. Paano kung magpustahan tayo sa pagiging punong pamilya? Handa ka ba? Sige, payag ako. Paano kung ikaw ang matalo? Parang wala kang may pusta. Nakarapat dapat pagpustahan. Summer Palace Restaurant. Seryoso ka ba? Siyempre. Huwag mong ipusta ang Summer Palace Restaurant sa laban na ito. Karapat dapat ka rito. Siya lang mag-isa. Ang bilis, nakagawa na ng ulam. Ako rin ay curious. Bukas naman ang kompetisyon. Walang makakatulong sa kanya. Gusto kong malaman, ano ng ulam ang ginawa niya?
Claire White, hindi kaya hulaan. Naghanda ako ng pre-packaged na pagkain ng maaga. Maging ang sabaw, mga sangkap, ay parang nilaga ng ilang araw. Claire White, may natitira ka na lang, nakalahating oras. Paano ka makikipagkumpitensya? Matagal-tagal din ang pagluto nito. Paano siya nakahanda sa loob ng kalahating oras? Alam kong, ang pagluluto ng ganitong ulam, imposibleng matapos sa kalahating oras. Paano mo ito nagawa? Unang ginang, sa karaniwang kalagayan, ang putaheng ito ay nangangailangan ng 1 oras na pagpapakulo. Ngunit ang pamilyang White ay nag-aral ng kulinarya ng maraming taon, kaya mayroon kaming ilang natatanging lihim na pamamaraan. Pinapaiikli nito ang oras ng pagluluto, ngunit nananatili ang lasa. Oh, talaga, hindi ko alam iyan. Ang natatanging lihim na pamamaraan ng pamilyang White. Ano iyon? Opo, unang ginang. Ito ay pinaghirapan ng pamilyang White ng matagal na panahon. Ito ay lihim ng pamilya, kaya hindi maaaring ibunyag. Sige na nga. Oh, kung hindi nagbabago ang lasa ng pagkain, ayos lang iyan. Ginoong Davis, sandali lang. Ano yon? May problema ba? Si Mona White ay gumagawa ng sariling problema. Gaya ng inaasahan ko, hindi siya marunong magluto. Sa tingin ko, masasabi ko, ang mapanganib na paraang ito ay iminungkahi pa rin ni Arthur White. Ano ang ibig mong sabihin? Maghintay ka, may magandang palabas na darating. Kaya mo iyan. Oo, talaga, halos pareho ang lasa. Sa nilagyang mahigit 1 oras, ang karne ay mataba ngunit hindi malangis. Natutunaw sa bibig, napakasarap talaga. Ginoong Davis, ano ang masasabi mo dito? Ito ay tunay na mula sa dinastiya ng kusina. Ang putaheng ito ay talagang napakainap. Habang si Unang Ginang at si Ginoong Davis ay nasisiyahan, kumain pa kayo. Ang susunod ninyong kakainin ay hindi matatawag na gourmet. Ako rin ay excited. Ang putahe mula sa hepe ng Summer Palace. Ito ay ginawa lamang sa kalahating oras ng insenso. Ako rin ay nagtataka. Opo, unang ginang. Ginoong Davis, sige na. Magugustuhan mo ang aking nilutong pagkain. Ikaw, isang hamak na katulong sa kusina. Katawa-tawa ka lang. Ginawa mo ang mga gulay sa gubat at pinapantayan mo ang putahe ni Mona. Paano mo nagawang aipantay ang mga ito? Sa magandang pananalita, ito'y napaka-petty. Sa masakit na salita, kahit sinong kusinero ay nangakong makipagkumpitensya. Mukhang hindi seryoso ang chef. Mula sa Summer Palace Restaurant, sa kompetisyong ito, ang paggamit ng putaheng ito para lokohin ako ay bastos. May tao ba dyan? Alisin nyo ito. Ilayo nyo sa akin. Oh, unang ginang. Bagamat simple ang itsura ng putahe, subukan nyo pa rin po sana ito. Hindi ko talaga ito kakainin. Nakakadiri ang itsura. Kagalang-galang na ginang. Masustansya ang putaheng ito. Inihanda ko po para sa inyo. Kung susubukan nyo po, magugustuhan nyo ito. Huwag kang magyabang. Isang simpleng, malamig na ulam lang yan. Paano maitutulad sa gourmet kong putahe? Ang luto ko. Alisin nyo yan agad. Huwag nyo silang bastyusin. At pati mga mata ni Mr. Davis. Exact, binalaan na kitang hindi ka marunong magluto. Dati, prinitong insekto. Ngayon naman, hilaw na gulay. Takot ka bang magkasakit ang mga bisita? Unang ginang, and Davis, ho. Kain na kayo agad. Baka mahuli na. Ikaw na babae, ayaw na nga nilang kainin. Pinipilit mo pa rin? Aking unang ginang. Hindi ka ba mabuti ang pakiramdam? Kailangan mo ba ng Nasaan ang CR? CR? Sa ganoong direksyon. Mag-ingat po kayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang mga pagkaing inihanda ng chef mula sa Grandview Hotel ang siyang nagdulot sa unang ginang at kay G. Davis ng pagtatae. Posible kayang ito ay dahil sa kakulangan sa kalinisan. Huwag kang magsinungaling. Sabog na ako. Doktor, tulong. Hindi na kailangan ng doktor. Opo, unang ginang. Sa totoo lang, nakita hindi kayo maayos, kaya ginawa ko itong putahe. At inutusan ko kayong kainin ito. Ngunit hindi kayo nakinig. Kung kinain ninyo ito, gagaling na sana kayo. Kahit mamatay ako, hindi ko kakainin ang basurang sangkap na ito. Epektibo ba talaga ito? Oh, Ginoong Davis. Kainin mo, gumagana talaga. Sa itsura pa lang nito, mukhang kadiri. Huwag kang magkasakit. Hindi mo na, maaring magsermon ngayon. Kagalang-galang na unang ginang. Gumagana nga talaga. Napakagaling nito. Subukan mo dapat ito. Paano mo ginawa ang putaheng ito?
Maraming gamit ang Viridian cuisine. Ang putahing ito na aking inihanda ay tinatawag na pagkaing gamot. May taglay itong kapangyarihang panggamot. Nakita kong hindi kayo maayos, kaya palitan ang putahing ito. At tungkol naman sa dahilan kung bakit kayong dalawa ay nagkakaroon ng malalang pagtatay. Tanungin ninyo si Mona White. Ano ba talaga ang pinakain mo sa amin? Oh, unang ginang, adobong liempo lang ang ginawa ko. Huwag pansinin si Claire White, nagpapakalat siya ng chismis. Mamimarata ka, kami ni G. Davis, nagsimulang magkasakit pagkatapos kumain ng luto mo. Pero ang putahe ni Chef Claire, nagpaalis ng sama ng pakiramdam, ng kinain namin. Akala mo ba mga tanga kami? Unang ginang, kung ganito lang ang pagtatanong, wala kayong makukuhang sagot. Magpadala na lang kayo ng investigador, makakasagap kayo ng katotohanan. Tingnan niyo ang kusina. Ano ito? Hain. Baka hindi pamilyar ang unang ginang dito. Sa mga chef, kilala ito bilang pre-prepared dishes. Mga pre-prepared dishes. Mga pre-prepared dishes. Ito'y kung saan naghahanda ng pagkain ng maaga, pinoproseso at binabalot. Pagkatapos, sa oras ng pagkain, initin mo na lang. Pagkatipid sa oras, sa harap ng mahalagang bisita. Nakakahiya sa ating bansang Viridian. Hindi. Ang mga pre-made dish, hindi nagdudulot ng pagtatae. Huwag ninyong suran si Mona. Kung may mali sa pagpoproses, maaaring masira ang pagkain. Pagtatae ang pinakamagaan na resulta. Kay lakas ng loob, nagloloko ka ba sa akin sa ganitong paraan? Mahal na unang ginang, siya ay nalilito. Nagdulot ng sakit sa inyo. Ako ang hahalili sa kanya. Pakiusap, kumalma kayo. Tigil. Ang inyong pamilyang White ay dinastiya sa pagluluto, ngunit sinubukan ninyo akong lokohin. Lokohin ako. Kung hindi ko kayo parusahan, makatarungan ba ito sa ibang mga chef? Ipinaaabot ko na, ang Summer Palace Restaurant ang nagwagi sa paligsahan. Ang Summer Palace ay magtataglay ng titulong Premier Restaurant ng kontinente. Para naman sa Grandview Hotel at Pamilyang White, nang ahas na day-in kami, si G. Davis at ako. Ang Grandview Hotel ay hindi na maaaring sumali sa kompetisyon para sa pinakamahusay na restaurant. Ang Pamilyang White hindi na magiging dinastiya sa pagluluto. Mula ngayon, walang White ang maaaring magtrabaho bilang chef. Unang ginang, pakiintay po. Sa totoo lang, ako rin ay miyembro ng Pamilyang White. Ano iyon? Minamahal na unang ginang, ipinaglalaban ko ang mga White. Ang Pamilyang White ay nasa ganitong kalagayan ngayon, ay dahil sa kawalan ng mahusay na pinuno. Kaya, ang ibig ninyong sabihin ay, si Claire White ay mapagpakumbaba, ngunit may talino siya sa pagluluto. Napansin ko ang inyong mukha, mahal na unang ginang. At tila kayo ay may karamdaman. Kaya kong gamutin kayo sa pamamagitan ng diet therapy. Mula sa mga pangyayari ngayong araw, natanto ko, kayo ay may mabuting kalooban, kaya muling pagkakatiwalaan kita. Mula ngayon, ikaw ang pinuno ng Pamilyang White. At tagapangalaga ng aking kalusugan. Salamat, unang ginang. Sa totoo, noong araw na iyon sa Summer Palace Restaurant, nakilala kita. Ikaw ang bantog, na diyosa ng paglulutong nagwagi sa kompetisyong silangang kontinente. Malawak ang kinabukasan. Pagbati. Oo, Ginoong Davis. Siya raw ang nagsabi, ang lumaban sa kompetisyon. Di mo ba sinabi na, ikaw ang lumaban sa Eastern Competition? Nagdala ka ng karangalan sa Grandview Hotel, di ba? Si Punong Chef Claire ang totoo. Ang nagpanalo ng karangalan sa Grandview Hotel sa Eastern Continent Competition. Naging top chef na, bago pa ang kompetisyon. Una kong ginawa, nang umuwi ako, tanggalin ang Grandview Hotel, pinakamalaking kontribusyon. Ngayon ko lang naisip, huli na ba ang lahat? Maraming nagbabala sa'yo, huwag tanggalin si Master Chef Claire. Ilan ang nakinig? Dinaya mo ako sa buong panahon. Ethan, pakinggan mo ako. Hindi totoo ang iniisip mo. Huwag pagkatiwalaan si Claire White. Mamamatay tao siya. Si Mona White ito. Kahit ngayon, nangangahas kang siraan ako. Pero huwag mong kalimutan, ako na ang head ng White family. Mapapaalis rin kita sa White Manor. Hindi mo magagawa. Ano ba talaga ang pagkatao? Isang sunod sa Niren ka lang, na pinulot lang ng tatay ko. Maaari ba, nagkamali ako kay Ate Claire, mula noong bata pa ako? Naaalala mo ba, nagligtas ng batang lalaki sa White Manor? Noong musmus ka pa? Tungkol ba sa iyakin ang sinasabi? Ikaw si Sister Claire. Oh, Ethan, bakit mo naisip yan? Siya si Sister Claire. Mamamatay tao pala siya. Kung aminin ko man, ano ngayon, hindi na maaayos ang samahan natin sa dati nating pagkakaibigan. Kung alam mo na, ang sagot sa puso mo, bakit mo ako Oh, Ethan. Maniwala ka sa akin. Ako si Sister Claire. Nasa White si Claire noon. Sandali siyang nanatili, kaya alam niya ang nakaraan natin. Normal lang nakilala ka niya, bilang iyakin. Ang paligsahan sa silangan? Ako ang nanalo. Baka binayaran ni Claire White si Davis. Huwag mong kalimutan, ang pamilya Clark ang pinakamayaman sa bansa.
May katuturan ang sinabi mo. Sister Claire. Naging padalos-dalos ako kanina. Pasensya na. Ayos lang, sapat na ang paniniwala ni Ethan. Sa ngayon, tingnan natin kung paano ito lulutasin. Oh, Ethan. Tulungan mo akong tumawag. Sige, payag ako. Chef Claire. Sa ilang araw, may mga kaibigan ako darating sa Viridian Nation. Pwede ka bang maghanda ng pagkain para sa kanila? Walang problema. Ano ang mga susunod mong hakbang at plano? Balak ko. Bumalik sa White Manor. At maging bagong head ng pamilya. Para sa isang dinastiya tulad ng pamilyang White, ako'y panatag lamang kapag ikaw ang punong pamilya. First Lady, ang tagal na nating hindi nagkita. Walang duda, siya nga. Pinsan Evelyn, bakit ka nandito? Aking kapatid, ang lakas mo talagang makalimot. Siya nga pala, si Arthur ay asawa ko. Nako, ito si Claire, malaki na siya, aking mahal na bata, nahanap ka rin namin, hindi mo alam kung gaano kami kabahala, labis kaming nag-alala para sa iyo. Pinsan Evelyn, anong nangyari sa pamilya mo? Nako, aking mahal, lahat ay isang malaking pagkakamali. Huwag na nating pag-usapan iyan. Claire, sumama ka na sa amin pauwi. Uuwi na ako ngayon. Kanina pa sinasabi ng First Lady na ako ang dapat maging punong pamilya. Aking mahal na kapatid, alam kong hinahangaan mo ang batang ito na si Claire, ngunit pagdating sa pagiging punong pamilya, hindi kayang gampanan ni Claire iyan. Bakit hindi ako maging puno ng pamilya? Hoy, anong meron? Hindi naman sa ayaw kitang maging puno. Claire, mahal ko. Kamusta na ang pagluluto mo? Hindi mo ba alam sa puso mo? Nooy di pa ganap ang kakayahan mo. Malaki ang pagkakamali mo. Naging dahilan ng pagkalaglag ko. Maluma itong usapin. Kahit na tayo, alang-alang sa pamilya, hindi kita sinisisi. Pero huwag kang magmalabis. Bata ka pa, ang posisyong ito ay hindi madaling dalhin o hawakan. Dapat ay pagbutihin mo muna ang pagluluto mo. Walang utang na loob na anak. Talagang mapangarapin, naghahangad ng labis. Punong Chef Claire. Nasugatan din ang kaliwang kamay mo. Dapat muna pagalingin ang mga sugat tungkol sa pagiging puno. Pag-usapan natin yan mamaya. Pero, Naunawaan ko. Tama ang unang ginang. Ang Summer Palace ay naging pangunahing restaurant ng kontinente. Maging kontento ka na. Punong Chef Claire. Umalis na tayo. Bakit hindi? ako'y pinapagsalita. Pinsan ni Evelyn White si Kim Raleigh. Nakapanig ang kanyang mga salita. Pero sa wakas, nakalayas lang ako sa bahay, at nanalo sa paligsahan. Itatapon na lang ang pagiging puno ng pamilya. Ayaw kong sumuko. Alam ko, pero kahit maaari pa ring tumanggi si Raleigh. Umuwi ka't pagalingin ang sugat. Magplano tayo ng pangmatagalan. Maupo ka muna. Tiisin mo muna. Punong Chef Claire. Punong Chef Claire. Ikaw di ba? Punong Chef Claire. Sagipin mo ako. Apprentice ni Stephen Jones na si Liu Stone. Oo, ako nga. Anong nangyari? Pag-alis mo rito, si Ethan Hayes ay nambastos sa'yo. Nagtaguyod lang ako para sa'yo. Binugbog niya ako. Pinalaya sa hotel. Opo, Ginoong Clark. Apprentice siya ni Stephen Jones. Di ko siya pababayaan. CJ, maaari kang maging katulong ni Punong Chef Claire. Sige po, maraming salamat po talaga. Punong Chef Claire, ayos ka lang. Punong Chef Claire, gising ka na. Ako ano? Anong nangyari? Pagod na pagod ka raw, labis na stress, nanghihina na katawan mo. Pagbalik mo dito, biglang pagpapahinga, di kinaya ng katawan, pero ayos lang. Pahinga ng ilang araw. SF, sige po. Walang lagnat, buti naman. Bakit namumula ang mukha mo? Wala talagang lagnat. Hindi gagawin ni Brandon Clark. Sinusubukan mo akong halikan. Ano nang dapat kong gawin? Punong Chef Claire. Katatapos ko lang magluto ng bagong putahe. Pwede mo ba itong tikman? Sige, naiintindihan ko.
Napakasarap ng putaheng ito. Maraming salamat po. Hoy, Ginoong Clark. Huwag ninyong tikman yan. Ako ang may-ari ng restaurant. Bawal ba akong tumikim? Ang totoo. Ginoong Clark, hindi nyo nauunawaan ang pagluluto. Hayaan nyo na lang si Punong Chef Claire ang tumiki, mas makakapagbigay siya ng mas angkop na payo. Leo, may tinatago ka bang sa amin? Punong Chef Claire, hindi mo dapat kainin ito. Tingnan ko muna kung ano ang problema. Hoy, hintayin mo ako. Leo, aming pinatagubayan ka ng buong puso. Balak mo bang gantihan ng sama ang kabutihan? Anong problema sa putaheng ito? Sa totoo lang, ako talaga ang naiibigan ko si Punong Chef Claire. Ano ang susunod? Nais ko lang siyang matikman ng aking bagong likha. At saka, alam ko na, mahilig sa matatamis si Punong Chef Claire. Kaya, dinagdagan ko ng asukal. Kaya hindi ko pinakain kay G. Clark. Maghintay ka. Baka naman, nahalata na ba ako? Kasi numalingan ang pagdaragdag mo ng asukal. May gusto ka kay Claire, di ba? Leo, napakaganda ng iyong bagong putahe. Kailangan kong magpagaling sa panahong ito. Ang kusina, nasa sa iyo na. Sige, nauunawaan ko. Magpatuloy ka. Sige, sige. Ginoong Clark, ang bagong putahe ni Leo Stone ay maaaring isama sa menu. Tawagin mo akong Brando. Tatawagin kitang Claire. Mas magiliw ang dati. Hindi superior at subordinate. Ah, tama nga. Tumawag si Davis ilang araw na ang nakalipas. Magdadala siya ng mga kaibigan. Inakala ko pagdating ng panahon, maghihilom na ang iyong kamay. Sapat na si Leo Stone mag-isa. Si Leo ay, sa mga alagad ni Stephen Jones, siya ang pinakamahusay. Ikaw bilang punong chef, panatag ang loob ko. Magwalis bago matulog. Bakit habang nag-uusap, nagalit ka? Ginoong Hayes. Maasahan mo. Mga sangkap, lahat ay naidagdag ng wasto. Mabilis ang epekto. Maaapektuhan na ito sa lalong madaling panahon. Tapos na ang kanyang buhay, ganap na magwawakas. Bakit kayo nandito lahat? Narito ngayon si Binibini White para makipag-usap kay Punong Chef Claire tungkol sa pagbabalik sa White Manor. Pagkatapos ng huling pag-uwi, narinig ko ito mula sa unang ginang. Hindi ko talaga inasahan na ganito nakagaling si Claire ngayon. Sakto, salamat sa mga bisitang dayuhan. Masisubukan din natin ang luto ni Claire. Naku, natanggap na kaya ang braso ni Chef Claire? Sana hindi masiraan ng mga bisitang dayuhan ang putahe niya. Kung pangit man, mas maganda pa sa Grandview Hotel. Sa totoo lang, hindi kami gumagawa ng mga pre-cook na putahe katulad nila. Tingnan natin kung hanggang kailan magpapakayabang ang mga ito. Huwag isipin na mananatili sa Summer Palace Restaurant, ang titulong premier restaurant ng kontinente. Naiinggit at nagsiselos ka lang. Pero sa harap ng mga bisita, pwede bang magpaka-virtuous ka? Nakakahiya talaga. Dahil nandito na kayo, maupo na kayo. Tikman ninyo ang aming special. Sige po, magsimula na. CJ, Salamat. Mabait talaga si Chef Claire. Lahat ng putahing ito ay paborito ko talaga. Akala ko dahil kaibigan mo si A. Davis, magkakatulad ang panlasa niya, kaya ginawa ko ang mga putaheng ito. Hali kayo at tikman ninyo. Ang alat naman ito. Ang pangit ng lasa. Si Head Chef Claire ang nangungunang chef sa kontinente. Marahil ikaw nga, hindi ka sanay sa lasa ng bansang Veridian. Masyadong maalat ito. Ang pangit ng lasa. Talagang napakaalat nito. Sobrang alat talaga nito. Kumusta, Mr. Davis? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Claire White, walang asin sa inyo. Gusto mo ba kaming alat-alatin? Claire White, ang kamay mong kaliwa ang may tama, hindi ang dila mo. Paano mo hindi nalaman na maalat ang lasa? Ito
Ito. Paano ito nangyari? Ako mismo ang nakamasid sa kusina. Ang putaheng ito, si Head Chef Claire ang gumawa. Siyang personal ang nagluto. Humihingi ako ng paumanhin. Kaya ito, kukuha ako ng ibang chef para maghanda ng bagong pagkain para sa lahat. Huwag na po kayong mag-abala. Sa palagay ko, alam nyo naman, ang Summer Palace Restaurant ay napakababa ng pamantayan. Mr. Davis, alam kong malapit kayo ni Head Chef Claire, subalit ngayon kahit kayo pa, hindi nyo na siya matutulungan. Ganito na lang, dadalhin ko ang mga bisitang ito sa Grandview Hotel para tikman ang kanilang pagkain. Tara na. Sige po, kayo na. Huwag po kayong aalis. Ang head chef naming si Claire, hindi naman ganito karaniwang magluto. Pwede po ba siyang bigyan ng panibagong pagkakataon? Claire, maalat ang mga putaheng ito. Hindi mo ba natikman? Walang lasa. Paano naman nawala ang lasa? Chef Claire. Chef Claire, huwag ka naman ganyan. Nag-aalala ako sa'yo. Claire, hintayin mo lang. Huwag mo akong intindihin. Di ko matikman. Hindi ko matikman. Paano na ako maging chef? Hoy, makinig ka. Claire, pakiusap. Huwag pakiusap. Maayos din to. Anong magagawa ko? Nawala ang panlasa ko. Wala na talaga akong natira. Huwag kang matakot. Nandito naman ako. Maraming pera ang pamilya Clark. Maghahanap ako ng tulong para maayos ang panlasa mo. Opo, Chef Claire. Kung hindi mo ako ayaw, narito lang ako palagi para sa'yo. Magaling ang ginawa mo. Gamitin ang taste test bilang dahilan. Lagyan ng mabagal na droga ang bagong putahe para unti-unting mawala ng panlasa si Claire White. Salamat sa gabay ninyo, Mr. Hayes. Huwag kayong mag-alala. Uuwi na ako sa amin para magtago. Lolo, paparating na sana ako sa inyo. Sa ilang araw, pupunta ako sa White Manor. Pakakasalan ko si Mona White. Ano ang sinasabi mo? Baka nagkakamali ka. Ang nakatalagang kasala noong bata ka pa ay si Claire White talaga. Ano ang sinabi mo? Si Sister Claire ay si Claire White. Imposible. Si Mona White ay kapatid kong si Claire. Hindi si Claire White. Sinira ko lang ang panlasa ni Claire White. Si Mona White ang pakakasalan ko. Lolo. Kamusta, Lolo? Walang uurungan. Handa na ang hapunan. Kailangan mo pa rin kumain. Baka mahilo ka kung hindi. Nawala si Leostone kahapon. Dati niya lang tinikman ang mga putahe. Baka ang pagkawala ng panlasa mo ay may kinalaman sa kanya. Naiintindihan ko, ang White Manor o si Ethan Hayes ang may gawa. Naging tanga ako. Masyadong madaling nagtiwala sa kanya. Magpahinga ka muna. Titingin muna ako sa baba. Hindi ito masama, ha? Talaga. Bakit kayo nanggugulo sa aking Summer Palace restaurant? Nabalitaan namin na si Head Chef Claire ng Summer Palace ay nawalan ng panlasa. Ang Summer Palace ninyo ay hindi karapat-dapat sa titulong premier restaurant ng kontinente. Narito kami ngayon dahil para kunin ang plata. Pangunahing restaurant ng kontinente, ipinagkaloob ito ng unang ginang. Kung hindi ka kumbinsido, tanungin mo siya. Huwag kang gumawa ng gulo sa aking restaurant. Siyempre, kinonsulta namin. Dot ang unang ginang, naniniwala siyang Dot ang pagkalaswa ni Chef Claire ay kahihiyan sa Viridian Nation. Kaya tungkol sa plakang ito, sinabi niya, kami na ang bahala dito. Ang lakas ng loob na asikasuhin. Palusot lang ito para ibigay ang plaka sa White Manor. Ginoong Clark, huwag magsalita ng padalos-dalos. Para patas ang kompetisyon, nagpasya kaming muling makipagpaligsahan para sa pangunahing restora ng kontinente. Ang mananalo ay makakakuha ng plaka. Wala kaming tutol. Walang tutol. Walang tutol. Alam ng lahat na ang punong chef ng Grandview Hotel ay si Arthur White. Ang natitira sa inyo ay nandito lang para pampalubag loob. Kung talagang natatakot si G. Clark, pwedeng patuloy na sumali si Chef Claire. Medyo maalat lang ang mga luto niya. Pwede pa rin kainin, di ba? Totoo naman, haha. Kung ipipilit ni E. Hayes ang paligsahan, hahantongin ko ito hanggang dulo.
Kami ang kumakatawan sa Grandview Hotel sa kompetisyong ito, hindi si Arthur White. Sa totoo lang, si Mona White ito. Kaya si Mona White ay magpapatunay sa lahat na ikaw, Claire White, ay isa lamang, sinungaling at impostor. Ganoon ba? Aba, masasabing talagang nasasabik ako. Hindi ako makapaghintay. Punong Chef Claire, sa kompetisyong ito, kailangan mong gumanap ng maayos. Huwag mong sirain ang tiwala ni Mr. Davis. Tandaan mo, sa huli. Ang unang ginang ay hindi nasisiyahan sa nakaraang pagtatanghal mo. Kaya sa kompetisyong ito, ikaw, Chef Claire, ay dapat na disqualify. Dahil sa pakiusap lang ni Mr. Davis, hindi tumanggi ang unang ginang. Pinayagan pa ring sumali ang Summer Palace. Chef Claire, ipakita mong may laban ka. Kung hindi, sa susunod, wala nang tutulong sa'yo. Umalis na tayo. Okay ka lang. Ayos lang ako. Sa mga nagdaang taon. Laban sa White Manor. Marami na akong hirap na dinanas. Akala ni na Ethan Hayes at White Manor sa pagsira sa aking panlasa, ay hihinto na ako sa pagluluto. Ako si Claire White. Hindi kailanman naging isa na madaling sumusuko. Naniniwala ako sa'yo. Tumigil na ko sa pag-aaral. Hindi ko maintindihan. Kulang ako sa gali. Bakit ako pinipilit mag-aral? Pababayaan mo bang ang posisyon ng puno ng pamilya ay mapunta sa iba? Gusto mo bang malaman ni Ethan na hindi ikaw ang gusto niya? Ako. Sira na ang panlasa ni Claire White ngayon. Matuto ng ilang kilalang putahe. Ang titulong Premier Chef ng kontinente ay mapapasayo. Inay, naiintindihan ko. Sa araw ng kompetisyon, gagawin kong buong bansa. Ang tatawa sa kapalaran ni Claire White. Talaga nga, G. Davis. Tungkol sa atin bilang mga hurado. Hindi ba't ito ay hindi patas? Mabuti naman. Oo, lubos akong sumasang-ayon. Kaya naman, nag-anyaya ako ng isa pang bantog na chef, upang maging hurado sa komite. Ang unang ginang. Isang karangalan na makapagsilbi kasama ninyo bilang hurado sa kompetisyong ito. Si Davis ay humuhukay ng sarili niyang libingan. Arthur Chen at Claire White may matagal ng hidwaan mula sa paligsahan sa silangang kontinente. Paano niya pahihintulutang manalo si Claire White? Mukhang siguradong mananalo si Mona White ngayon. Kaya mo yan, Mona. HMB. Totoo nga, si punong Chef Claire ay nangangahas pa ring sumabak. Ang katulad ni Mona White, walang talento sa pagluluto, ay lumalaho. Bakit naman hindi? Ikaw pala. Ginoong Chen, baka hindi mo alam. Ito ay punong chef ng Summer Palace Restaurant. Pero noong nakaraan, nawala ang kanyang panlasa. Ang paglahok pa rin niya ay kapuri-pering katapangan. Nakakatawa. Walang panlasa. Anong karapatan mong maging chef? Oo, Claire White. Ang iyong karera sa pagluluto ay tuluyan ng tapos. Kung tapos na nga ang karera, kailangan mong hintayin si Ichen na matikman ang aking putahe bago mo sabihin yan. Kahit may talento sa pagluluto, sa kabila noon, matatalo ka pa rin ngayon. Ano ng problema? Kumpiyansa sa iyong mga pre-made na bukas na kompetisyon ito ngayon. Maging maingat ka. Ikaw lang. Aking ipinahahayag, ang Premier Restaurant ay magsisimula na ang kompetisyon. Ang kompetisyon ay 1 oras lamang. Ang paglampas sa takdang oras, agad na tatanggalin sa kompetisyon. Nawala na ang aking panlasa ngayon. Ang pagtikim ay makakaapekto sa aking desisyon. Nawala ng panlasa. At umaasang mananalo pa rin. Tulad ng iba, panaginip lang yan. Hindi pa tapos si G. Chen sa kanyang putahe. Wala pang tapos na desisyon sa kompetisyong ito. G. Davis, pakiusap, mukhang labis ka. Kumpiyansa kay Claire White. Karapat-dapat si Mona White bilang tagapagmana ng pamilyang White. Tagumpay niyang minana ang kasanayan sa pagluluto ng iyong ama. Matagal ko nang narinig. Ang kulineryang sining ng pamilyang White sa Veridian, na kilala sa buong mundo. Sa pagkakita ko ngayon, nararapat talaga ang reputasyon nito.
Si Claire White ay nawalan ng panlasa noong nakaraan. Ang huling putahe niya ay nag-iwan ng malaking pangamba. Wala talaga akong gana tikman ito. Ganoon din ang pakiramdam ng unang ginang. Kung kakain tayo nito, baka maging katulad tayo ng isang taong mawawala ng panlasa. Pakiusap sa lahat, bigyan natin ng respeto si Punong Chef Claire. Subukan ninyo po ang putaheng ito. Punong Chef Claire, narito ka lang para mapahiya. Kung ako sa iyo, magtatakip mukha na ako taalis sa lungsod, humanap ng lugar na hindi ka kilala, at manirahang walang nakakakilala. Ikaw at ang White Manor, ang dami ninyong kahiyang ginawa. Pero narito ka pa rin at walang hiya-hiya. Hindi ako makikipagtalo sa iyo, kung kaya mo, patikimin mo ang mga hurado ng pusa ng putahe ni Punong Chef Claire. Mga kagalang-galang na hurado. Ako si Claire White, Chef. Sa loob ng maraming taon, naniniwala akong wala akong nagawa. Nakakahiya sa propesyong pagluluto, kahit na wala na ang panlasa ko. Hindi ako karapat-dapat tratuhin ng ganito. Gayunpaman, dapat kong sabihin, naniniwala ako, si Claire White ay masigasig na chef. Napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa maraming patimpalak. Bilang mga hurado, tayo ay, kung tayo may kinikilingan, anong karapatan nating umupo rito? Talagang masarap ito. Ginoong Davis, alam kong kakampi ka ni Claire White. Ngunit, hindi ba ito labis na pagpapasikat kung may duda si G-Chen? Maaari niya itong tikman mismo. Ang sarap talaga ng lasa ng putaheng ito. Malasa pero hindi man kitang lasa. May preskong lasa na may ketamisen. Sakto lang, siguro. Kulang pa rin kumpara kay Mona. Sa totoo. Oh, Mr. Chen, ako po ay. Laging luhaan talaga. Iba ang luto ko sa iba. Kain ka isa. Mamamahal mo. Huwag mo na ko ipagkamali sa iba. Imposible. Ang ate kong si Claire, hindi siya yon. Bakit mo ginagaya ang luto ni Mona? Mukhang natikman mo na ito. Yamang sigurado ka na siya si Sister Claire. Subukan mo ang lutuin niya. Hindi ito pwedeng mangyari. Anong nangyari? Takot ka bang maniwala na ako si Sister Claire mo? O ayaw mong paniwalaan na ikaw ang may gawa sa pagkasira ng panlasa ni Sister Claire? Paumanhin, hindi ko, hindi. Claire, hiha. Nawala ang panlasa mo. Pero masarap pa rin ang luto mo. Oo. Claire White, seryoso akong nagdududa na nanloloko ka. Paano magagawa ng walang panlasa? Ang perpektong timpla ng lasa. Tama, kahit may talino ka, hindi mo magagawa ang eksaktong paggamit ng pampalasa. Akala ko dati, nang mawalan ako ng panlasa, hindi na ako muli magiging chef. Pero nalaman kong, kapag nawala ang isang kakayahan, may bagong kakayahan. Ang lumalakas. Ah, si Claire pala. Sigurado ka bang gagana itong paraan? Gagana kaya, malalaman pag nasubukan na. Tama. Masarap. Halos kasindami ng sayo. Halos ang tawag sa malayo pa sa totoo. Brandon, kailangan ko kayong istorbahin para tuloy-tuloy ang pagsasanay natin sa pagtitimpla gamit ang... Makinig ka. Walang problema. Pasensya na, kamay lang ba ang gagamitin sa pagkukontrol ng timpla? Tama. Master Chef Claire, tanggapin mo sana akong estudyante. Chen, ano ba talaga ang ginagawa mo? Nawalan na ng panlasa si Claire. Hindi siya dapat maging amo mo. Nagkamali ako dati sa'yo. Akala ko hindi sapat ang kasanayan mo. Pagkukulang ko yon. Kumusta po kayong lahat? Naniniwala ako na ang Summer Palace Restaurant na kinakatawan ni Master Chef Claire ay walang alinlang ang karapat-dapat sa titulo ng Three Continents Premier Restaurant. Pagbati, G-Chen. Ang sinasabi mo ay hindi kumakatawan sa aming lahat, di ba? Ang boto ko ay para kay Claire White.
Ang boto ko'y para kay Mona White. Malinaw ang resulta. Nanalo ang Summer Palace Restaurant sa titulong The Continent's Premier Restaurant. Lee, sandali lang. May iba pa bang kailangan? Si Claire ay nakatira sa aking Summer Palace Restaurant. Kakaiba ang pagkawala ng panlasa niya, napakahina-hinala talaga. At higit pa rito, pagkawala ng panlasa ni Claire. Biglang nawala si Leo Stone. Sino ba talaga si Leo Stone? Mukhang wala namang kinalaman kay Emrally ito. Stephen Jones. Ako'y nagtiyaga, sanayin ng isang apo. Nasa masamang pamamaraan mo siya ginamit. Mr. Hayes, tulungan niyo po ako. Ginawa ko lahat para sa inyong dalawa, kaya ako napapahamak ngayon. Tumigil ka nga. Nagpasabwat ka ni Claire White para suran kami ni Ethan, di ba? Sasabihin mo kami, anong ebidensya? Miss White, may kasunduan tayo. Sisira lang ako ng panlasa ni Claire. Bibigyan mo ako ng malaking puhunan para magnegosyo. Ngayon, ano na, binabali mo ang pangako mo. Malinaw kung naaalala ang apprentice na ito. Mukhang empleyado siya ng Grandview Hotel. Nang dumating si Ethan sa hotel, pinalayas ka niya, kayong mag-amang amot alagad. Pagkatapos, kay Summer, nakita kita doon, pinapanta ka ni Claire White para ipahamak kami. Sa palagay ko, huwag paniwalaan ang sasabihin niya, sasaktan ng White, sarili niyang anak. Nakita kong may pilay ka noon. Hirap umuwi sa laki ng Ngayon mukhang halos gumaling ka na, di ba? Hindi ka pwedeng manatili sa mga flirt. Bakit hindi ngayon na? Samahan mo na kaming umuwi. Sige na. Panahon na para umalis. Pag-uusapan natin itong lahat. Sasamahan kita. Gulo ng pamilyang White. Huwag ka makisali. Kaya ko tong harapin mag-isa. Pagkatiwalaan mo ako. Tara na. Bumalik ka para humingi ng tawad kay Evelyn. Ano nang nagawa kong mali? Nako, kakauwi lang ng bata. Huwag mo siyang pag-alitan. Matatakot siya sa'yo. Ngayon, si Claire, ang nanalo sa kompetisyon. Ipinagmalaki ka niya. Nalaglag daw ang panlasa mo, pero magaling ka pa rin magluto. Kahit si Arthur Chen mula sa isla, gusto maging apprentice mo. Pinaparangalan mo ang aming pamilya, ipinagmalaki mo kami. Tay, bumalik siya ngayon, para kunin ang pwesto mo. Gusto niyang maging bagong puno ng pamilya. Totoo ba talaga yan? Hindi pa ako patay. Ang posisyon ng puno ng pamilya ay hindi para sa 10 na anak na babae. Tapos na ang pustahan. Walang bawian. Naalala mo pa noong nakaraan, natalo ka na bilang punong abogado. Sa akin. Wala ka ng karapatang maghusga. Saan mo nakuha ang karapatang maging punong abogado? Mas mabuti pa to kesa sa isang tulad mong walang alam sa pagluluto. Ikaw, talaga. Tingnan mo ang sitwasyong ito. Nabuking na ang tunay mong pagkatao. Hindi na umiikot si Ethan Hayes. Sa iyo, kung malaman ang kakulangan mo sa pagluluto, sinong magkakagusto sa'yo? Claire, huwag kang mag-alala. Kapatid mo si Mona. Hindi mo siya pwedeng apihin. Narito sina Ethan Hayes at Mona, na tunay na nagmamahalan. Sigurado ka ba? Nasaan si Miss White? Sino kayo? Galing kami sa pamilyang Hayes. May dala kaming bigay kaya. Ako ang pakakasalan ni Ethan. Ay lapag nyo yan. Claire, tingnan mo. Ipinadala ng mga Hayes, ang bigay kaya para kay Mona. Mas matanda ka kay Mona. Dapat lang, ikaw ang dapat unang ikasal. Nanay, nakalimutan mo na ba, ang kapitbahay nating si Ginoong Sterling noong nakaraan, hindi ba't gusto niyang pakasalan si Claire White? Tama ka dyan. Mahusay si Ginoong Sterling, kahit lampas 50 taon na siya, malakas pa rin ang pangangatawan niya, at ang kanyang mga bigay kaya ay mas masagana pa. Claire, kung papayag ka rito, maari kitang pagpasyahan. Ikaw at si Mona, anak, kung magpapakasal kayo ng sabay, ay magiging masaya. Kung gusto mo siya, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Walang hiya ka. Inasikaso ta ng ina mo, tapos sasalungat ka pa. Ipipilit niyong pakasal ako sa isang lalaking lagpas 50. Para sa ikabubuti ko, nawawala na ba kayo sa sarili? Arthur, tignan mo ang asta niya, talagang para sa kanya ang lahat. Mula pa noon, ang kasal ay desisyon ng magulang at inaayos ng mga tagapamagitan. Dapat kang magpakasal, gusto mo man o hindi. Tungkol sa kasal niya. Hindi ba't matagal nang napagkasundoan to?
Ethan, gusto mo akong pakasalan. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Mga red along ipinadala ngayon. Medyo biglaan naman to. Hindi para sa iyo ang mga regalo. Ano? Sino? Ako ang nagpadala ng regalo. Nais kong hilingin kay Tio Arthur na tuparin ang pangako. Napapakasalan ko si Claire. Ayaw mong pakasalan ako. Ngayon ay papakasalan mo ang babaeng ito. Ang pinakaayaw ko sa buhay ay ang malinlang. Aminado ako. Bago ko malaman ang tunay na pagkatao ni Claire, may nadarama talaga ako sa'yo nang malaman ko kung gaano ka kasama. Ginulo mo ako para labanan si Claire. Pati panlasa niya ninakaw mo. Ethan Hayes, sarili mo lang talaga ang mahal mo, di ba? Nang malaman mo ang katotohanan kay Mona White, nagpakasal ka lang para iligtas ang sarili. Sabot kayong siniraan ako. Ngayon magpapanggap kayong walang kasalanan. Claire, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat. Babayaran ko ang lahat. Paano mo babayaran? Pakasalan mo ako bilang kabayaran. Ha, naiintindihan ko na. Itatama ko ang mga pagkakamali ko. Sana'y tanggapin mo ang alok ko. Simula ngayon sa Grandview Hotel, ikaw na ang mamamahala sa lahat. Ethan, pag-isipan mong mabuti. Si Claire White ay ampun lang ng White family. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya ay si Mona lang. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanging ang katayuan ni Mona White ang karapat-dapat sa'yo. Gusto mo bang pakasalan isang hindi kilalang tao? Mali ka, Mrs. White. Si Claire ngayon, ang pinakamagaling na chef ng silangang kontinente. Siya lang ang karapat-dapat na kumatawan sa Viridian Nation. Sa pandaigdigang paligsahan, ang pakakasalan kong si Ethan Hayes ay Diyosa ng pagluluto, hindi babaeng pampalamuti. Hindi kita pakakasalan. Sor Claire, ayaw mo pa ring magpatawad? May hinanakit nga ako noong una. Pero ngayon, mahinahon ngunit matatag kitang tinatanggihan. Sabihin mo, bakit? Magkaugnay na tayo, mula pa noong bata tayo, at sa lahat ng mga taong ito, lagi kang nasa Grandview Hotel, tahanan mo yon. Mula nang ako'y tinanggalan mo, ang Grandview Hotel ay wala nang kinalaman sa akin. Ethan Hayes, naiintindihan ko. Palagi mo akong sinasabing gusto mo. Dahil lang pala sa pagkapanalo ko sa kompetisyon. Sa paningin mo, isa lang ako magagamit na kasangkapan. Ang pakakasalan mo ako'y para lang makuha ng Grandview Hotel ng libreng head chef at manager. Ako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung ayaw ni Claire White ngang pakasalan ka, hindi mo dapat piliting ito. Bakit hindi mo nalang bitawan? Ethan, huwag mong isipin ang pagsisinungaling ni Mona. Ginawa niya iyon. Dahil mahal ka niya, takot siyang mawala ka. Kaya siya nagsinungaling. Ethan, alam kong nagkamali ako, pero tunay ang nararamdaman ko. Hindi ako katulad nila, na laging nagpapasakit sa'yo. Pakasalan mo na ako, tungkol naman sa Grandview Hotel. Matutulungan din kita dyan. Mrs. White, si Claire White lang ang karapat-dapat. Maraming daladalang bigay kaya ngayon. Nandito ako para kay Claire. Ganito lang kakaunting bigay kaya, makakapagprotesta ka pa. Parang hindi kita mapabayaan kahit saglit. Baka mga langaw ang laging humabol sa'yo. Brandon Clark, ano ang ginagawa mo rito? May kasunduan kaming pag-iisang dibdib ni Claire noon pa. Nagpadala ako ng mga pamana. Anong pakay mo rito? Dahil lang sa may kasunduan na, may ganitong patakaran ba? Tito Arthur, patakaran ba ng pamilya ninyo? Walang ganoong patakaran. Nakikita mo, walang ganoong patakaran. Tito Arthur, narito ako para humingi ng kamay. Nais kong pakasalan si Claire. Alam ko na talaga, gusto lang ni Brandon makisawsaw. Makakasal ba talaga siya sa akin? Sino ang nagsalita? Makakatipan ko lang ay 50 taong gulang. Ano ang ipinagmamalaki mo? Hindi nakita ni Ethan ang tunay mong pagkatao. Makinig ka, Ethan. Kahit pa siya ang kapatid mong Claire, mamamatay tao pa rin siya. Ganoon ba? Ginoong Hayes, narinig mo, mamamatay tao raw si Claire. Huwag kang makipag-agawan. Brandon Clark, oo. Ano naman kung mas marami kang dala ng mga handog sa kasal kaysa sa akin? Ako si Ethan Hayes, handang ibigay ang Grandview Hotel kay Claire White. Sino nagsabing mga handog sa kasal ito? Mga simpleng regalo lang ito sa pamilya White. Narito na ang tunay na mga handog. Claire, kung idala namin lahat ng regalong ito, hindi ka siyahin ng mansyon ng mga White. Kaya nga, para sa mga handog mo, nakabili ako ng bodega para dito. Samahan kita para makita. Sige, ayos lang. Kami ni Claire, magkaugnay na mula pagkabata. Kaya mo ba talaga ito? Ethan Hayes, ngayon, huwag mong pagsisihin si Claire. Ang samahan nyo, natapos nang mawala ang panlasa niya, tapos na ito. Malamang napagod ka. Tara na tingnan ang bodega. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, di ko sana pinaalis si Claire. Huwag kang umiyak. Dapat talagang umalis si Claire White. Pag hindi, sa ilang araw, ibibigay ng tatay mo ang pamilya sa kanya. Inay, gusto kong mamatay si Claire White. Kung hindi siya mamatay, hindi ako mapapansin ni Ethan. Makinig ka, Claire White. Sinira mo ang plano ko para kay Mona. Huwag mong sisihin ang walang awang pagganti ko. Claire.
Huling na ngayon. Bukas na lang titingin sa mga pamana. Magpahinga ka muna ng maayos. Naghandog ka talaga ng pamana? Sa pagpapakasal sa'yo, hindi to biro. Matapos ang lahat, pagkatapos ng ginawa mo sa White Manor, nakikita ko na itong pagsang-ayon mong pakasalan ako. Akala ko panggigil kay Ethan Hayes lang yun, kaya sumabay na rin ako. Nakita kong kinuha ka ni Evelyn White. Akala ko, kapag hindi ako humiling, hindi ka seryosohin ng mga White. Pero buti na lang, takot pa rin sila sa handog ng mga Clark. Hindi ko pa napaparusahan. Ang White Manor. Walang kasal. Ako. Kaya kitang hintayin. Ikaw na ngayon, ang punong chef ng restaurant ko. Hindi ka makatatakas. Pwede bang mahanap ng katulad kong ulila? Ang tunay na kaligayahan. Bilasan nyo ang paghain ng pagkain. Ihain nyo na. Gutom na kami rito. Maghanda kayo ng simpleng pagkain at dalhin nyo agad. Okay, kayong dalawa. Sandali lang. Magsaya kayo. Ano tong kalat na to? Ang sama ng lasa. Pakilabas nyo ang chef nyo. Nanggugulo kayo. Halata naman. Bigyan nyo lang kami ng pera. Aalis na kami. Kung hindi, magiging masahol pa ito. Mga gwardiya, may mga nagkakagulo dito. Nasaktan ng kaibigan ko. Magbayad kayo ngayon din. Ano nang nangyari? Walang malubha, bumalik ka sa kusina. Nasaktan ng kaibigan ko. Kung may masakit sa kanya, pananagutan mo ito habang buhay. Dadalhin kita sa ospital. Sagot ko ang gastusin. Babalik agad ako. CJ. Ah, tama pala. Pagdating ni Ethan Hayes, paalisin mo siya. Kumusta, Ginoong Davis? Anong dahilan ng pagpunta mo? Bumalik na ako sa bansa. Bago ako umuwi, gusto kong matikman ng pambihira mong luto. Pwede ba yon? Siyempre naman, sandali lang po. Tikman mo. Ha, naunawaan ko na. Maraming salamat. Masamang balita, Chef Claire. Nasa ospital si Ginoong Clark. Nakipag-away siya sa dalawa. Nasugatan siya. Nasa kritikal na kalagayan. Ano? Saang ospital? Samahan mo ako. Ano to, Ginoong Davis? Si Ginoong Clark ba to? Di ba't sinabi ng tauhan mo na nasaktan ka at kailangang ma-ospital? Tinawag si Chef Claire? Naku. Pinaghirapan mong dalhin ako rito para lang maikulong ako. Ano ba talaga ang pakay mo? Nasaan si Arthur White ngayon? Ang tapang mo para humamon sa kamatayan. Hindi ka naman tunay na anak ni Arthur White. Pero kahit ganun, may halaga ka pa rin sa kanya ngayon. Hindi ka niya pababayaan mamatay. Papatayin mo ako. Dapat noon ka pa namatay. Akala ko noong mawalan ako ng anak sa gabing iyon. Ipapapatay ka na sana ni Arthur White. Pero nakakagulat. Sobra pala ang tiwala ko sa tapang niya. Inay, tigilan mo na ang pakikipag-usap. Patayin na natin siya. Kapag nakauwi na si Brandon sa restaurant, malalaman niyang nawala ako. Kailangan kong patagalin ang oras. Mona White. Gusto ni Ethan Hayes ng babaeng malinis ang pagkatao. Kung papatayin mo ako, at malaman niya, mananatili pa kaya siya Kung hindi kita papatayin, hindi ako makakasama ni Ethan. Ikaw ang hadlang sa pagitan namin. Hindi totoo iyan. Hindi ako sasama kay Ethan Hayes. Hala, huwag mo siyang kausapin. Akin siya, malapit nang bumalik si Itay. Evelyn White. Kung ako'y mamamatay man, sabihin mo ng dahilan. Anong gusto mong malaman? Pero bakit? Para ako'y palayasin sa manor. Isinakripisyo mo ang kapamilya. Sige, mamamatay kang may alam sa katotohanan. Noong mga panahong iyon, buntis ako ng lalaki, subalit ang totoo. Ang sanggol ay may kapansanan, kahit ipanganak man. Isang halimaw ang kalalabasan, inutos ng doktor. Naipaagos ko. Kaya ginamit mo ang kapansanang sanggol para ako'y pagbintangan. Ako na hiniro sa pagluluto, napalaya sa White Manor. Upang pagdating ng panahon, si Mona White ang maging punong abala. Tama, sa kanya talaga ang posisyon. Pero inampun ka ni Arthur White. Oo, alam ko. Nakita niya ang talino sa pagluluto. Bakit ipinasa kay Mona na walang hilig sa pagluluto? Hindi ko naman balak na makipag-agawan kay Mona. Gusto ko lang ng tahanan. Pero pinatay mo ako. Claire White, inampun ka ni Arthur White. Para bigyan ka ng mainit na tahanan. Bakit niya isinaayos ang arranged marriage noong bata ka kay Ethan Hayes? May sakit si Ethan Hayes noong bata. Sabi ng mga doktor, hindi na siya gagaling. Pero si Ethan Hayes,
ay ang nag-iisang tagapagmana ng Hayes. Sino ang mag-aakala? Napaglaki ni Ethan Hayes. Gagaling siya. Malaki ang yaman ng Hayes Dynasty. Bakit ibibigay sa iyo? Evelyn White, ang dami mong pinlano para kay Mona. Kung malalaman ni Arthur ang totoo, anong mangyayari? Arthur, bumalik ka. Nang pumangit ang bata. Arthur, ang sinabi ko kay Claire White. Kasinungalingan lang iyon. Huwag kang maniwala. Evelyn White. Nagtagal kang nagsinungaling. Nagdaramdam na hiyaw. Alam mo ba yan? Inaasam ko ang aking anak. Alam kong excited ka rin. Kaya nga hindi kayang ipalaglag. Kahit may kapansanan. May pag-asa pa akong iningatan. Pero, ngunit si Claire White. Evelyn White, kahit ano nang sabihin mo ngayon, hindi ka paniniwalaan ni Arthur. Evelyn White. Ganoon ba akong madaling lokohin? Sa paningin mo? Sinira mo ang lahat ng plano ko. Nawasak lahat. Pinanganak mo si Mona White. Walang hilig sa pagluluto. Hindi kita sinisisi. Sabi mo may kapansanan ng bata. Tinanggihan mo siya. Hindi kita sinisisi. Claire White. Ang batang pinili ko. Dahil sa galing niya sa pagluluto. Kung pakakawalan mo siya. Gusto mong mawala ang karangalan ng Culinary Dynasty sa kamay ko. Ako ba ang Sam Iris sa iyo? Ilang taon na kitang kasama. At nag-alaga ng iyong mga anak. Ngunit para sa pangalan ng angkat, ibibigay mo ang lahat ng yaman sa isang dayuhan. Hindi ko ito papayagan. Ikaw. Tigil na ito. Ang lakas ng loob mo, Arthur. Hinawakan mo si Cousin Evelyn. Sobra na ito. Cousin Evelyn, ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sirain ang isip niya. Bigla siyang pumasok na may dala ng kutsilyo. Hininto namin ni Mama. Hoy, huwag kang lalapit sa kanya. Mabangis siyang makipag-away. Nakalimutan mo na ba kung paano niya ako pinahulog sa hagdan? Sa mga nakaraan, pinatawad ka ng pinsan ko. Masyado siyang mabait sa iyo. Dahil hindi matatag ang isip mo. Papadala ka namin sa paalagan sa pag-iisip. Arturo Blanco. Kung patuloy mong protektahan ang siraulo na ito, sumama ka na sa kanya. Layas ka. Brandon, huwag kang magpakalakas. Unang ginang, bilang pinuno ng bansa. Huwag makipagsabuatan sa masama sa paggawa ng kasamaan. Anong ibig mong sabihin? May ebidensya akong hindi si Claire White ang pumatay sa dinadalang anak ni Evelyn White. Ang tagal na nito. Anong ebidensya meron ka? Nahanap ko na ang doktor. May record siya nito. Pinatutunayan nito si Evelyn White ang nagplano ng lahat. Hindi mo dinala siya. Recording lang, ituturing na ebidensya. Dahil mga opisyal ng Veridian Nation ang nagtatanong sa kanya ngayon. Pakinggan mo ang recording. Hindi, huwag. Buntis si Ginang White. May deformed na lalaking sanggol. Pinayuhan ko siyang huwag ituloy ang pagbubuntis. Biglaan itong nakunan si Ginang White. Sinuri ko siya ng medikal. Natuklasang uminom siya ng pampapatakbo ng panganganak na inireseta ko noon. Evelyn White. Ano pang sasabihin? Oh, Ginang Lee, masyado kayong nagtiwala sa sinabi ni Ginang White. Habang papunta rito, napatunayan na namin, si punong Chef Claire ay dinala ni na Evelyn at Mona White. Baka patayin na nila siya. Pinsan Evelyn. Paano mo nagawa ito? Dahil pinsan mo siya. Ano ang hindi niya magagawa? Pakawalan mo ako. Punong Chef Claire. Pasensya na. Masyado akong nagtiwala sa pamilya ko. Muntik ka nang masaktan dahil sa akin. Okay lang, ayos ako. Hindi nasaktan ang kamay. Magsisimula na ang Global Culinary Competition. Ako ang magrepresenta sa Veridian Nation. Ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Balita ko dinukot ka ng mga taga-White family. Nasaktan ka ba kahit konti? Close ka pala ni Mona White. Walang kinalaman ito sa'yo. Ikaw ang ate Claire ko. Paano ko sasaktan ng sarili kong ate? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Ginagawa mo pa rin ito. Sadya mo bang ginawa? Ate Claire, nagkamali ako. Taos puso akong humihingi ng tawad. Pakasal ka na lang sa akin. Unti-unti kong babawiin ang mga pagkakamali. Anong ginagawa mo? Ate Claire. Mahal kong Ate Claire, nagkamali ako. Pasensya na, hindi ako naniwala sa kalokohan ni Mona. Nasira pa ang panlasa mo. Sampilin mo ako o murahin. Huwag mo akong iwan. Ethan Hayes. Sa bawat pagkakataong kailangan kita, nasaan ka na? Magbabago na ako talaga. Ate Claire.
Totoong gusto kita. Ethan Hayes. Dati ay akala ko talaga, tayo ang tagapagligtas ng isa't isa. Pero ang malaking paghihirap, ikaw ang dahilan. Gusto mo pa rin akong pakasalan. Bitawan mo ako. Ate Claire. Ate Claire. Ate Claire. Alam kong marami ako nagawa na nakasakit sa'yo. Kung hindi ka pa ikakasal, hindi ako susuko talaga. Oo, sa wakas, natupad na ang pangarap ni Claire White. Nagdala ng karangalan sa Viridian Nation at sa Summer Palace Restaurant. Claire, ikaw ba yan? Maligayang bati sa'yo sa pagwagi sa Global Culinary Competition. Salamat, Director Hayes, sa pagpunta at pagdiri. Hindi pa kumakain, pansit para sa iyo. Claire, ako ito. Dumating ako ngayon, usapang proposisyong muli. Ay, naku. Narito si Director Hayes. Akala ko i-post kang nakatayo rito. Muntik na kitang pagtirikan ng basahan. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Huli na ang lahat. Nakipagpropesa sa akin si Brandon kahapon. Napakaromantiko. Hindi ko napigilan ang sarili. Tinanggap ko na. Paumanhin na, may nagmamay-ari na sa bulaklak. Hayes, tumingin ka pa sa ibang babae. At saka, huwag kang magkamali ulit. Paano mo nagawa yon? Maghintay ka lang. Hayes, madalas kang bumisita. Iimbitahin kita sa kasal.